binigyan natin ng permiso sa buhay natin, that the Holy Spirit will work for us. At magbibigay sa atin kung ano ang sasabihin natin. Sinasabi din ni Jesus na ang magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. We can only overcome sa mga challenges sa buhay natin kung tayo'y marunong makinig, hindi lamang sa ating sarili, but makinig at gawin ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Ang diwa ng mga talatang ito ay ang kahalagahan ng katapangan, pananampalataya at pagtitiis sa harap ng mga pagsubok at pag-uusig sa buhay natin. Ang kapistahan ni San Esteban, na kilala bilang unang martir ng Kristyanismo, ay ipinagdiriwang bilang pag-alala sa kanyang pananampalataya at lakas ng loob na ipahayag ang kanyang pananampalataya kay Kristo, kahit humantong ito sa kanyang kamatayan sa pamamagitan ng pagbabato sa kanya. Sa buhay din natin ngayon, maraming bumabato sa atin na they are people who trying to drag us down kahit ano pa ang ating mga mabuting ginagawa. But they wanted us and to look us na makakita nila na naghihirap tayo at yun ang ikasasaya nila. Pero si San Esteban ay isang halimbawa ng paninindigang may kagalakan sa harap ng pagsubok at pag-uusig. Kaya we should emulate the virtue of Saint Sebastian or San Esteban, na kahit pinahihirapan tayo, nabibigatan man tayo sa krus, kailangan yung kagalakan na ating naranasan kahapon sa pagsilang ng Panginoon ay manatili pa rin dito sa puso natin.